Ito ang isa sa pinakakilalang sandata sa mundo ng mitolohiya. Ang napakabigat na bagay na ginagamit ng God of Thunder na si Thor. Ito ay ang kanyang maso. Pero hindi alam ng nakararami na ang maso na ito ay hindi lamang basta maso. Meron itong kwento at meron itong history. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Mababasa mula sa Old Icelandic early manuscript na nagmula noong 13th hanggang 14th century ang katagang Mjolnir. Ito naman ay nagmula sa salitang Mjolnir na ginagamit naman ng Old Norse noong unang panahon. Ayon sa mga eksperto, ang pangalan na ito ay nagmula sa Proto-Germanic form na Meldunyas o to grind o hindi naman kaya ay the grinder o crusher. Ang Mjolnir ang ginagamit ni Thor sa pakikipaglaban, ang pinakakilalang hammer of Thor. Naniniwalang ilang mga historian na ang thunder weapon na ito ay pinangalan mismo sa salita para sa grindstone. Mababasa sa mga Old Norse texts na ang Mjolnir ay kinikilala bilang hammer o isang hammer. Ang salitang hammer ay ginagamit din ng ilang mga modern Norwegian dialects na nangangahulugan din bilang stone, rock at cliff. Ang kwento patungkol sa Mjolnir ay mababasa mula sa Skald's Kaparmal. Itong pangalawang bahagi ng Prose Edda ay sinulat ng medieval Icelandic historian na si Snorri Sturluson. Noong namang taong 1997, halos 75 medieval Scandinavian pendants na hugis maso ang nahukay ng mga eksperto. Magmula noon, marami pa ang kanilang nahanap. Ayon sa mga archaeologists, ang mga pendants na kanilang nakita ay ang paglalarawan ng mga Scandinavian sa hammer ni Thor. Taong 2014 naman, nung natagpuan ang Kobelev runic Thor's hammer mula sa Danish island na lowland. Ang nag-iisang pendant na makikitaan ng inscript na HamRxIS. Ayon sa mga katagang nakaukit sa pendant na ito, sinasabi lamang na this is a hammer. Ilang mga early medieval stones at rune stones ang natagpuan sa Denmark at southern Sweden na makikitaan din ng mga ukit ng hammer na ito. Ang mga rune stone ay makikitaan ng paglalarawan sa hammer ni Thor, tulad na lamang ng mga runestone na kinilala bilang U1161 sa Altuna, SO86 mula naman sa Abi, SO111 sa Stenk Vista, VG113 sa Larkegapet, All-1 sa Karlevi, DR26 sa Leiborg, DR48 naman mula sa Haning, DR120 sa Spentrop, at DR331 na mula naman sa Garstanga. Ang ilang mga runestone ay nagtataglay ng ilang inscription na nagpapahayag sa pagtawag kay Thor para maprotektahan ang mga bato na ito, tulad na lamang ng isang bato mula sa Viring sa Denmark. Mula dito nakalagay ang mga katagang, ilalagay ko na lang sa screen, pero ito ay nangangahulugang May Thor Hallow This Memorial. Dahil sa hobby ng mga giants na lusubing palagi ang Asgard na tirahan naman ng mga Diyos, ang God of Thunder na si Thor ang naatasan na panatilihin ng kapayapaan sa kanilang lugar. Dahil dito, ang kanyang hammer ang pinakasandata para mapigilan ang mga giants na ito sa kanilang pagsugod. Hindi lamang ito ordinaryong hammer, dahil sa tuwing ito ay binabato ni Thor sa kanyang mga kalaban, kusa itong bumabalik sa kanyang kamay na parang isang boomerang. Ang hammer na ito ay pinaniniwala ang gawa ng isang dwarf. Dahil si Thor ay kinikilalang God of Storm at Thunder, ito ang naging tunog sa tuwing winawasiwas nito ang kanyang hammer sa kanyang mga kalaban. May paniniwala din na ang ibig sabihin ng Mjolnir sa Old Norse ay lightning. Dahil sa ang hammer ay maikli lamang ang hawakan, kayang-kaya itong buhatin ni Thor ng isang kamay. Pero dahil sa hindi ito normal na hammer, kailangan magsuot ni Thor ng isang magical iron gloves para mahawakan ito ng mabuti at madala ito ng maayos ng Diyos. Pero hindi alam ng nakararami, ang kapatid ni Thor na si Loki ang dahilan para magawa ang napakalakas na sandata na ito. Ayon sa kwento, nagawang putulin ni Loki ang golden locks mula sa asawa ni Thor na si Sif. Ito ang dahilan para makaramdam ng labis na galit si Thor at isinumpa nitong papatayin niya ang kanyang kapatid. Pero dahil sa taglay at hindi may tatangging katalinuhan ni Loki, nagawa niyang maiwasan ang parusa ng kapatid. Pinangakuan nito si Thor ng isang napakagandang bagay kapalit ng kanyang ginupit na buhok. Pumayag naman si Thor at ipinadala si Loki sa Svartalfheim kung saan ito mga tirahan ng mga dwarves. Kinikilala sila bilang magagaling na mason at magaling mangukit ang mga dwarves.
At noong naggawa na ni Loki ang kanyang pakay sa lugar, naggawa pa nitong lokohin ng mga dwarves na gumawa pa ng mas maraming mahahalagang bagay. Tinanggap ni Loki ang napakagandang bagong buhok mula sa dwarves na kinilala naman bilang si Ivaldi. Gumawa pa ng isang bagay ang mga ito, ang isa na tinatawag na Skidbladir, na isa namang malaking ship na maaari namang itupi ng pagkaliit-liit para mailagay sa bulsa. Habang ang isa pa sa kanilang ginawa ay ang nakamamatay na spear na kinilala namang bilang Gungnir. Dahil sa labis na pagkakamangha ni Loki sa mga nagawa ng mga magagaling na craftsman na ito, nagpagawa muli ito ng panibagong bagay. Nagawa nitong lokohin ng dalawa pang magkapatid na dwarves upang masunod ang kanyang nais. Nagawa ng dalawang magkapatid na sina Brox at Sindri ang Gulin Bursty na isang baboy ramo na mayroong gintong buhok at Draupnir naman na isang gintong singsing. Ang gintong singsing na ito ay may kakayahang dumami hanggang 8 piraso sa tuwing sasapit ang alas 9 ng gabi. Si Sindri ay patuloy pa rin gumagawa ng mga malalakas at magagandang bagay. Nagpalit ng anyo si Loki bilang isang langaw para magulo si Sindri at hindi na matuloy ang kanyang ginagawa. Pero nagawa ni Sindri ang maso. Pero dahil sa panggugulo ni Loki, ang maso ay nagkaroon lamang ng maikling hawakan. Ang maso na ito ay nilagyan din ng spells ni Sindri kung saan kusa itong babalik sa kamay ng kung sino man ang gumagamit at kung sino man ang magbabato nito. Ang dalawang magkapatid na dwarves na ito ay pumunta naman sa Asgard para humingi ng bayad sa kanilang mga nagawa. Pero sa kasamaang palad, naunahan ito ni Loki at naibigay nito kagad sa kapatid ang makapangyarihang maso. Naibigay din ni Loki kay Odin ang singsing at spear at maging ang Skidbladir. Pero kahit na sa ginawa ni Loki, sinabi ni Odin na kailangan niyang tuparin ang kasunduan sa mga dwarves na ngayon naman ay hinihingi ang ulo nito. Pero ayon kay Loki, hindi niya ipinangako sa magkapatid ang kanyang ulo. At sa bandang huli, tinahina lamang ang bibig ni Loki para ito ay tumahimik. Nung naibigay kay Thor ang maso, pinaniniwalaan na ito ay hindi na maalis sa kanyang tabi hanggang sa maganap nga ang Ragnarok. Ang maso ni Thor ay naging isang ceremonial tool at isa ding sandata sa labanan. Ang Mjolnir ay ginagamit din bilang pambasbas sa mga binyag, kasal at ilang mga pagluluksa. Mayroong isang kwento na ang maso na ito ay nanakaw. Mula sa Poetic Edda, ipinahayag kung papaano nagawa ng isang higante na hawakan ang maso at bilang kapalit, ninais ng higanteng ito na ibigay ang goddess na si Freya para maibalik naman ang maso ni Thor. Nakaisip ng paraan si Thor at nagpanggap ito bilang si Freya. Nagawa niyang linlangin ang higante. Nung sandaling ikakasal na ang higante at si Thor na nagbabalik kayo bilang si Freya, nagawang muling makuha ni Thor ang kanyang maso at doon nga ay pinatay niya ang mga higante. May iba namang kwento kung papaanong napunta kay Thor ang maso na ito. Ayon sa kwento na ito, si Odin mismo ang gumawa ng Mjolnir at sa pagkakataon na ito, napatunayan ni Thor na karapat dapat siya sa kapangyarihan ng maso at saka lamang ito napunta sa kanyang pangangalaga. Ang isa pang kwento ay patungkol naman sa isang sentient being na kinikilala naman bilang Mother Storm. Ito ay isang malaking galactic giant storm na nagbabanta sa Asgard noon. Kinalaban ito ni Odin at nagawang talunin at ikulong sa isang lalagyan na gawa naman ng mga dwarves. Iminungkahi ni Odin na kuhanin ang buong enerhiya mula sa Mother Storm na ito at gawin ito bilang sandatang pandigma. Inutusan ni Odin ang mga dwarves. Doon din ay nabuo ang Mjolnir, pero napagtanto ni Odin na hindi niya kayang kontrolin ang sandata dahil sa labis na kapangyarihan na mayroon ito. Itinabi ni Odin ang sandata at sa paglipas ng napakatagal na panahon, natagpuan naman ito ni Thor at doon ay nagawa niyang iangat at kontrolin ang Mjolnir. Magmula noon, ito na ang kanyang naging personal na sandata. Ang pinakakilalang abilidad ng Mjolnir ay ang pagiging mabigat nito. Hindi ito mabubuhat ng kung sino man. Ayon nga sa pagkakakilala sa Mjolnir, ito ay inilalarawan bilang infinitely heavy hammer-shaped object. Pinaniniwalaan na itong ginagamit ni Thor para mahuli at matalo ang kanyang mga kalaban. Ipapahawak lamang niya ito sa kanila at hindi nila ito mabubuhat hanggang sa hindi na maalis sa kanilang kinalalagyan. O hindi naman kaya ay minsan inilalapag niya ito sa kanilang dibdib. Dahilan naman para madali na silang matalo ni Thor. Ang Mjolnir ay malakas kung ito ay gagamitin sa mataas na lugar tulad na lamang sa tuktok ng bundok. Maaari itong maglabas ng napakalakas na enerhiya at makapagbigay ng napakalakas na shockwave. Ginagamit ito ni Thor para makontrol ang klima.
Ang pinakakilalang kakayahan nito ay ang pagbabalik nito sa kamay ni Thor sa tuwing ito ay kanyang ibabato. Mula sa isang episode sa medieval Icelandic historian na Prose Edda, pinatay at kinain ni Thor ang kanyang alagang kambing. Gamit naman ng Mjolnir, ibinalik ni Thor ang mga buhay nito mula sa mga buto. Mula noong Viking Age, isinusuot ng mga tao ang mga hammer amulets mula sa mga kwintas para may pakita ang pagsamba nila sa Diyos na si Thor. Ito ay katulad na lamang ng krus na isinusuot ng mga Kristiyano. Hindi alam kung sabay nga lang ba ang pagsusuot ng amulets ng hammer ni Thor at ang pagsusuot naman ng cross amulets ng ilang mamamayan ng Scandinavia. Naniniwala ang mga tao noon na kung isusuot nila ang amulet na ito, magbibigay ito ng proteksyon, pagtatalaga at gabay. Merong ilang historian ang nagsasabi na maaring ang gawain na ito ay nakuha lamang para gayahin ng gawain ng mga Kristiyano. At ito ang kwento ng Mjolnir.